Ginoong To, bilang isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa lungsod na ito, bakit ninyo ginawa ang ganitong bagay? Mayroon po ba kayong itinatagong dahilan? Ginoong To, may mga tsismis na dahil daw sa pagkalugi ng inyong kumpanya. Kaya kayo nagkaroon ng sama ng loob sa lipunan, kaya ninyo ginawa ang bagay na ito, totoo po ba iyon? Tinanggihan ninyo ang hiling ng abogado na ipagtanggol kayo, ito ba ay isang paraan ng pag-amin sa inyong kasalanan? Ginoong To, totoo po ba ito? Ginoong Zu, ang pananahimik nyo po ba ay nangangahulugang sumasang-ayon kayo? Alam nyo naman, lahat ng tao sa buong bansa ngayon ay nakatingin sa inyo, Ginoong Zu, magpaliwanag po kayo, Ginoong Zu, magpaliwanag po kayo. Nagkaroon ng sama ng loob sa lipunan, Ginoong Zu, Ginoong Zu. Ginoong Chu, ito na po ang lahat ng gamit ninyo, inayos ko na po para sa inyo. Paano nangyari ito sa isang napakalaking kumpanya? Ginoong Zu, isa po kayong mabuting amo. Naniniwala akong makakabangon kayong muli. Pagdating ng araw na iyon, babalik kaming lahat para tulungan kayo. Siguro, darating din ang araw na iyon. Ha. Ha ha. Ha ha ha. Ikaw. Hindi ko inakalang naaalala mo pa ako. 3 taon na ang nakalipas, labis mo akong pinahirapan. Ngayon, gusto kong makita kang masira at mapahiya. Pisyal nang nagsisimula ang paglilitis sa kaso 619, pangmomolestiya sa isang dalagita. Akusado, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng abogado at pinipili mong ipagtanggol ang iyong sarili? Anong depensa pa ang kailangan ng ganitong klaseng basura? Dapat diretsong sentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa tingin ko, mas bagay pa ang parusang kamatayan, tama, kailangan pa ng abogado. Akusado, pakisagot. Ganon pala iyon. Kagalang-galang na hukom, pinipili kong ipagtanggol ang aking sarili, teka. Bakit siya nandito? Ako si Attorney Ye Kei mula sa Jiangye Law Firm. Hinihiling ko sa korte na maging abogado ni Chu Qiao. Ginawa na nga ni Chu Qiao ang kasuklam-suklam na bagay na iyon. Tapos ipagtatanggol pa siya ng abogadong ito, talagang para sa pera, kahit kahihiyan ay isusuko. Tingnan mo ang suot niya, napakalandi, hindi mukhang abogado, halatang kalaguyo ni Chu Qiao. Baka nga natulog pa silang dalawa. Hindi ka panipaniwala. Akusado, pumapayag ka bang si Attorney Ye ang maging iyong abogado? Kagalang-galang na hukom, pumapayag po ako na si MS Ye Kei ang maging abogado ko. Attorney Ye. Sa propesyon natin, kailangan nating magkaroon ng konsensya. Ang ipagtanggol ang ganitong klaseng tao. Hindi ka ba natatakot na madumihan ang sarili mong mga kamay? Mas mabuti pa ito kaysa sa ibang tao na ang puso mismo ang marumi. Noong gabing iyon, ano ba talaga ang ginawa mo kay Lin Chacha? Ginawa ko lang ang isang bagay na sa tingin ko ay tama. Abogado ng nagsasakdal, mangyaring magsalita. Ika-10 ng gabi, ika-19 ng Hunyo. Ang akusado, si Chu Qiao, ay gumahasa sa aking kliyente, si Lin Chacha. Tumakas siya matapos mabisto ang pangyayari. Nang mangyari ang krimen, ang kliyente ko ay 16 na taong gulang lamang. 16 na taong gulang, isang edad ng kasiglahan, may magandang kinabukasan, magandang kabataan, magandang panahon. Dahil sa kanyang kasamaan, sinira niya ang buhay nito. Kagalang-galang na hukom, ang akusado ay walang kaluluwa. Walang moralidad. Talagang hindi makatao sa ngalan ng aking kliyente. Hinihiling ko sa korte na ipataw sa kanya ang pinakamataas na parusa.
Ito ang mga taong isinugol ko ang buhay para iligtas tunay ng mahirap sukatin ang puso ng tao. Saan mataas ang pinakamataas na parusa? Dapat ay hindi bababa sa parusang kamatayan. Dapat siyang isailalim sa chemical castration, para hindi na siya maglakas loob na gumawa ng ganoong bagay ulit. Ngayon, hayaan nating ay lahad ng aking kliyente ang kanyang karanasan sa kaso. Din Chacha, pakisabi sa lahat ang mga pangyayari noong gabing iyon. Noong gabing iyon, pauwi na ako. Habang tinitingnan ko ang mensahe ng aking guro, "Baby. Sino yan? Huwag mo akong hawakan, hayop ka. Tumahimik ka, tulong sige, sumigaw ka pa. Maniwala ka't sa hindi ka na makakasigaw pa habang buhay." Binabalaan kita, humakbang ka pa, at hindi kita mapapatawad. Oh, may pagkamatapang ka pala. Gusto ni Tito ang mga katulad mo. Paano si Zuyin? Wala ka bang pakialam sa iisipin niya? Siya, gusto pa nga niya akong makulong. Dahil, ako ang pumatay sa nanay niya. Binibigyan kita ng ganito kalaking pera buwan-buwan. Kahit ganito kaliit na bagay, hindi mo magawa ng maayos. Chu Kiao, huwag mong dalhin dito sa bahay at sa akin ang galit mo mula sa trabaho. Asawa mo ako, hindi mo ako empleyado asawa. Dapat matagal na tayong naghiwalay. Kung hindi dahil kay Yang Yang, sa tingin mo ba'y mananatili ako sa'yo? Maghiwalay na tayo ngayon. Maghiwalay na tayo agad. Yaw 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 yaw. Ying 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 ying. Ling ling. Anong klase ka ba? Kahit ang anak mo, hindi mo mabantayan. Huwag mo akong kausapin ng ganyan kalakas, akala mo ba ikaw lang ang nag-aalala? Ikaw ang amo ng kumpanya, dapat maging mabait ka sa amin, hindi mo ako empleyado, tama na. Ayokong makipag-away sa'yo. Yaw 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 yaw. Aha. Nanay, ang huling tawag niya ay para sa'yo, bakit hindi mo sinagot? Kung sinagot mo lang, baka hindi namatay si nanay, ikaw ang pumatay sa nanay ko, hindi ka karapat-dapat na maging tatay ko. Ang nangyari noon ay isang aksidente lang. Nawalan na ng ina si Xiaoying, gusto mo pa bang mawalan din siya ng ama? Hindi na maibabalik ang nakaraan, pero mababago pa ang hinaharap. Galit sa'yo si Xiaoying. Gusto mo bang manatili siyang ganyan ang galit sa'yo? Ang butas sa puso ng tao ay hindi kusang gumagaling. Lalo lang itong lumalalim habang tumatagal. Ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Sabihin mo na, pakiusap. Galang-galang na hukom. Ang nangyari noong gabing iyon ay hindi tulad ng sinabi niya. Hanggang ngayon, napapanaginipan ko pa rin ang eksenang iyon. Kung hindi dahil may nakarinig noon. Baka. Muntik mo nang sirain ang buong buhay ng anak ko. Bilang isang ama, nitong mga nakaraang araw, labis akong nalulungkot dahil hindi ko naprotektahan ang sarili kong anak. Naniniwala akong karamihan sa inyo rito ay may mga anak, kung hindi mapaparusahan ng mabigat ang basurang ito. Magiging panatag ba kayo na hayaan ang inyong mga anak na mag-isa sa lansangan? Para sa kaligtasan ng ating mga anak, kailangan niyang pagbayaran ito. Kailangan siyang masentensyahan ng mabigat kung ang ganitong klaseng basura ay hindi mapaparusahan. Ano pa ang silbi ng batas? Kailangang matanggap ng taong ito ang nararapat na parusa, hatulan siya ng mabigat. Hatulan ng mabigat, hatulan ng mabigat, hatulan ng mabigat. Hatulan ng mabigat, hatulan ng mabigat. Isang basurang tulad niya ang naging amo, hindi nakapagtatakang malugi pati menor de edad, pinatulan, dapat alisin ang ganitong tao. Hatulan ng mabigat, hatulan ng mabigat, hatulan ng mabigat. Wala ka man lang bang sasabihin? Hahayaan mo na lang na dumihan ka ng mga taong ito. Sa ngayon, ang mga sasabihin ko.
May maniniwala pa ba? Sino ang may pakialam sa katotohanan? Gusto lang nilang makita na ang kriminal ay tumatanggap ng nararapat na parusa. Wala silang pakialam kung ang pinarurusahan ba ay ang tunay na may sala. Hindi raw tulad ng sinabi niya, ano pa ang sasabihin. Noong gabi ng krimen, dumaan doon ang akasadong si Chu Qiao. Hindi siya ang may sala. Sino pa kaya? Isang maayos na dalaga. Imposible namang isugal ang sariling puri para lang sa biro, di ba? Sa tingin ko, itong si Chu Qiao, nakikita niyang dehado siya sa sitwasyon kaya desperado na. Manahimik hanggat hindi pa nahahatulan ng akusado, nararapat siyang magkaroon ng karapatang tumutol at magsalita. Akusado, ipagpatuloy ang pagsasalita. Kagalang-galang na hukom. Ang mga pangyayari noong gabing iyon, ay hindi tulad ng sinabi ng nagsasakdal. Ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang taong ito ay parang taga-eskwela ni Yingying. Fei, ayos ka lang ba? Ang tiyan ko sobrang sakit, halika, tutulungan kita . Anong ginagawa nyo? Nasaan ang kwintas? Nasaan ang kwintas na bigay sa akin ni Kuya He? Akusado, mapapanagutan mo ba ang katotohanan ng iyong mga sinabi kanina? Totoong-totoo kalokohan. Malusog ang anak ko, kailangan mo ba siyang iligtas? Malinaw na nagkaroon ka ng masamang pagnanasa. Gusto mong gahasain ang anak ko. Ngayon, gumawa ka ng ganitong kwento, akala mo ba makakalusot ka na? Ikaw na basura pati panggagahasa sa dalaga ay nagawa mo, tapos gusto mo pang mapawalang sala ka ng korte. Hindi ka karapat-dapat na maging tao, Chu Qiao, isa kang basura, isang salot kung mananatili ka. Kung may konsensya ka, umamin ka na totoo lahat ng sinasabi ko. Ikaw. Abogado ng nagsasakdal, sa paglalarawan ng akusado sa kaso kanina, mayroon ka pa bang pagdududa? Ginoo, may tanong ako sa iyo, anong ebidensya o sinong tao ang makakapagpatunay na totoo ang mga sinabi mo? Kung wala, nangangahulugan ba itong lahat ng sinabi mo ay kasinungalingan? Ang malinis ay malinis. Totoo ang lahat ng sinasabi ko kung krimen ang pag-uusapan. Ang pamilya ni Lin Chacha na binaluktot ang katotohanan at siniraan ng aking puri, iyon ang tunay na krimen. Akusado, hinahangaan ko ang iyong tapang. Pero ito ay korte, hindi lahat ng sabihin mo ay siyang masusunod, naghihinala akong para makatakas sa kasalanan. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo, HMP. Galang-galang na hukom, hinihiling kong patawan ng mas mabigat na parusa ang akusado. Kagalang-galang na hukom, hinihiling kong patawan ng mas mabigat na parusa ang akusado. Kagalang-galang na hukom. Tinututulan ko ang abogado ng nagsasakdal na batay lamang sa kanyang sariling hinala ay pinawalang bisa na ang pahayag ng aking kliyente. Ito ay isang napakasamang uri ng maling paratang, HMP. Maling paratang. Hindi ako nagbibintang. Hindi ito aking hinala, kundi ang matinding pagnanais ng buong lipunan na maparusahan ng akusado. Kagalang-galang na hukom. Ang ating paglilitis ay isinasahimpapawid sa buong bansa, malaki ang epekto nito. Kung ang taong nagkasala ay hindi mapaparusahan ng mahigpit ng batas, ang dangal ng batas ay magiging isang katatawanan abogado ng nagsasakdal. Ang lahat ng iyong sinasabi ay iyong personal na pananaw, paano mo masasabing kinakatawan mo ang buong lipunan? Tungkol dyan, bago magsimula ang paglilitis, nang alap ako ng ilang opinyon mula sa lipunan. Maaari mong tingnan ang pananaw ng lipunan sa akusado, tingnan natin kung pareho sa sinasabi ko. Lahat po, tingnan ng malaking screen. Kamakailan, ang kaso 619, pangmomolestiya ay mainit na pinag-uusapan sa ating lungsod. Tanungin natin ang mga tao sa daan, po. Sa tingin ko, itong si Chu Qiao ang may sala, mukha pa lang, hindi na mabuting tao. Pati isang dalagang nag-aaral pa, pinatulan. Hindi, bakit matagal na siyang nakakulong, pero hindi siya naghanap ng ebidensya? Ang ganitong tao ay masahol pa sa hayop, yan po ang ating panayam sa kalye tungkol sa kaso 619. Tulad ng nakikita ninyo.
Karamihan sa ating lipunan ay umaasang mapatawan ng mabigat na parusa ang akusado at ako, sinasabi ko lang ang gusto nilang sabihin. Akusado, may isa pa akong tanong sa'yo. Mula nang mangyari ang insidente, mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Bakit hindi ka naghanap ng ibang tao o abogado? Para maghanap ng ebidensyang pabor sa'yo. Hindi ba't nangangahulugan itong kinakabahan ka? Kagalang-galang na hukom, sa ngayon, ang buong lipunan natin ay umaasang mapatawan ng mabigat na parusa ang akusado at wala siyang anumang ebidensya upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Malinaw na, ang akusado, si Chu Qiao. Ang salarin sa kasong ito hayaan nating ibigay ng batas ang hustisya sa aking anak ikulong ang basurang ito. Hatulan sandali. Kagalang-galang na hukom, may tanong ako sino ba ang dapat magpasya kung ang isang tao ay may sala o wala. Siyempre, ang korte, sa pamamagitan ng paglalahad ng ebidensya. At pagkatapos ay magbibigay ng hatol kung may sala o wala tama kahit na may sala ang aking kliyente. Dapat siyang maparusahan ayon sa batas, at hindi sa pamamagitan ng galit ng publiko. Upang personal na atakihin ang aking kliyente lalo na. Ang aking kliyente ay hindi pa nahahatulan ng korte na may sala. Lahat po, pakitingnan. PWE. Ang aking kliyente ay hindi pa nahahatulan ng korte, ngunit dahil sa mga taong ito na hindi alam ang katotohanan. Walang pakundangang siyang iniinsulto, ito ba ay makatarungan para sa kanya? Ito ay kusang loob na pagkilos ng mga taong makatarungan. Dahil ang ginawa ng akusado ay walang kapatawaran. Wala rin kaming magagawa ngunit ito rin ay isang ilegal na gawain. Sa sitwasyong hindi kumpleto ang ebidensya, upang mapanatili ang namumuong galit ng mga tao. Iniinsulto ang aking kliyente sa kanyang pagkatao at dangal, ito ba ay legal? Ano naman yan? Sino ba ang nagsabing gawin niya ang kasuklam-suklam na bagay na iyon? Nararapat lang sa kanya ang tapunan lang ng pintura ay wala pa yan. Mabuti nga't hindi pa siya sinusunog. Kung may magbintang sa iyo ng isang bagay na hindi mo kailanman ginawa. Ngunit lahat ay naniniwalang ikaw ay may sala, at ikaw ay nahatulan. Tatanggapin mo ba iyon? At ikaw, kung dahil sa bagay na ito, sinira ang iyong bahay, at ang iyong mga mahal sa buhay ay walang pakundangang ininsulto. At mula noon, mabubuhay ka na lamang sa panlalait at diskriminasyon ng iba. Niwala kang pagkakataong ipagtanggol ang iyong sarili, dahil lang sa lahat ay naniniwalang ikaw ang mali. Tatanggapin mo ba iyon? Kagalang-galang na hukom, naniniwala ako na ang hatol ng korte ay dapat batay sa kumpletong ebidensya, at hindi dapat maimpluwensyahan ng presyon mula sa opinyon ng publiko. Abogado ng depensa, hindi ba't ebidensya ang gusto mo? Sige, bibigyan kita. Kagalang-galang na hukom, hinihiling ko na tumstigo ang aming unang saksi, pinahihintulutan ng unang saksi na tumstigo. Kayong dalawa, noong gabing iyon. Ang lalaki bang iyon ang nangmolestya sa aking kliyente? Payat, matangkad, siya nga iyon. Noong gabing iyon, siya ang nambastos sa dalaga. Tama, siya yung manyak na nambibiktima ng mga dalagita. Pwede ko bang tanungin ang dalawang saksi? Sino sa inyo ang direktang nakakita sa pinangyarihan ng krimen? Hindi maaaring magkamali, siguradong siya iyon. Isinusugal ko ang aking dangal. Oo nga po, kagalang-galang na hukom. Kung hindi po kayo naniniwala, pwede ninyong tanungin si Liping noong gabing iyon, malino kung nakita ang salarin. Siya ang pinakamalapit sa pinangyarihan noon kung hindi dahil sa akin. Baka nagtagumpay na siya baka. Ahas. Tupa, bakit hindi na naman tumama? Buwisit at tulong-tulong, may tumulong sa akin, tulong ahoy. Anong ginagawa nyo? Tulungan nyo ako. Tulong oh. Noong araw na iyon, siya ang gumagawa ng kabastusan sa dalagang ito, siguradong gusto niya itong molestiyahin. Chu Qiao, ngayon, sisirain ko ang iyong reputasyon. Ang mga babae ngayon, dapat talaga umuwi ng maaga sa gabi. Dahil sino ba namang pamilya ang gustong ang anak nila ay puntiryahin ng ganitong manyak? Nabalitaan ko, itong si Lin Chacha ay kaeskwela pa ng anak ni Chu Qiao may ganoon palang bagay.
Hindi kaya matagal ng pinlano ni Chu Qiao. Naghihintay lang na mapag-isa si Lin Chacha. Isang manyak na tulad niya, baka pati sarili niyang anak manahimik ka. Pwede mo akong insultuhan, pero walang kinalaman ng anak ko sa bagay na ito. Huwag ninyo siyang idamay noong manomalastiya mo ang kliyente ko. Hindi mo ba alam na isa rin siyang babae? Siya ang iyong pinakamamahal na anak. Ginagawa mo siyang prinsesa, tapos karapat-dapat lang siyang molestiyahin mo. Isa siyang demonyong nakabalat kayo. Huwag kayong magpalinlang sa kanya. Umaarte lang siya. Ang layunin niya ay makuha ang ating simpatsya. Parusahan ng batas itong si Chu Qiao para makatakas sa kasalanan, ginamit pa ang sariling anak bastos. Walang utang na loob. Sa ganitong klaseng tatay, magiging maayos kaya ang buhay ng anak niya. Baka nga ang pribadong buhay ng anak niya ay mas malandi pa kaysa kay Chu Qiao. Manahimik ito ay korte. Sumisimbolo sa katarungan ng sistema ng batas kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng isang tao. Hindi dapat idamay ang kanyang pamilya, lalo na't hindi pa siya nahahatulan. Akusado, muli kitang binabalaan mag-ingat sa iyong mga kilos at pananalita kung uulitin mo pa ang ganitong gawain. Sa ngalan ng korte, aalisin ko ang iyong karapatang magsalita sa paglilitis na ito. Tapos na ang testimonya ng saksi ng nagsasakdal. Abogado ng depensa, laban sa testimonya ng saksi, mayroon ka bang ibang ebidensyang panlaban? Wala. Ngunit mayroon akong isang tanong para sa unang saksi ng nagsasakdal. Unang saksi ng nagsasakdal, ikaw ang pinakamalapit sa pinangyarihan, inamin mo nang hindi mo matukoy. Na ang tao noong gabing iyon ay ang aking kliyente. Kaya kayong dalawa, sigurado pa ba kayo sa katotohanan ng inyong mga pahayag? Kailangan ko pa bang ipaalala sa inyo ang legal na pananagutan sa pagbibigay ng maling testimonya? Hukom, noong gabing iyon, kagigising ko lang may narinig lang akong ingay. Hindi ko na rin masyadong maalala. Baka dahil sa paglalarawan ni Liping, kamukhang kamukha niya, kaya napagkamalan kong siya. Manahimik. Ito ay korte, ginagawa niyo ba itong palengke? Ano ba yan? Abogado ng depensa, mangyaring magpatuloy. Kagalang-galang na hukom, inamin na sa testimonya ng unang saksi ng nagsasakdal. Na hindi niya matukoy kung ang nakita niyang tao ay ang aking kliyente, kaya sa tingin ko. Ang testimonya ng unang saksi ng nagsasakdal ay hindi maaaring gamitin bilang direktang ebidensya sa paghatol. Kagalang-galang na hukom, liblib ang lugar ng krimen at kakaunti ang tao. Dahil sa kadiliman, hindi nakita ng malinaw ng aming saksi, ngunit mayroong CCTV doon. Ang CCTV ay nagpapakitang ang akusado lamang ang nag-iisang dumaan sa lugar na iyon kahit na hindi nakita ng malinaw ng aming saksi. Kung gayon, kung hindi si Chu Qiao ang kriminal, sino pa? Ang napakaliit na posibilidad ay hindi nangangahulugang wala. Ipinipilit mo sa aking kliyente ang isang hindi tiyak na salik. Binibigyan mo siya ng isang walang batayang kasalanan, maaari kitang kasuhan ng maling paratang. Maling paratang, kung may duda ka sa aking ebidensya at testimonya ng aking saksi. Gamitin mo ang tunay na ebidensya para pabulaanan ako, hindi ang paggamit ng butas sa pahayag ng aming saksi. Upang baluktutin ang katotohanan. Abogado ng depensa. Tatanungin kita, nasaan ang iyong ebidensya? Wala kami. Ngunit, wala rin kayong direktang ebidensya na nagpapatunay na siya nga iyon. Ayon sa batas, in case of doubt, rule in favor of the accused, kung ganyan na ang sinabi, ano pa ang pag-aalinlangan? Kagalang-galang na hukom, kumpleto na ang aming ebidensya, hinihiling namin ang agarang paghatol. Matapos ang aming deliberasyon, ang ebidensyang inilahad ng nagsasakdal ay katanggap-tanggap. Ngunit hindi ito maaaring maging pangunahing batayan sa paghatol kung nais ng korte na maglabas ng hatol sa akusado. Kailangang magbigay ng komprehensibong ebidensya ang nagsasakdal. Unang saksi ng nagsasakdal, maaari ka nang umalis sa korte. Hindi lang kami mayroong saksi. Mayroon din kaming materyal na ebidensya. Ang ulat na ito ay naglalaman ng DNA mula sa tisyo ng balat na nakuha namin mula sa kuko ng biktima. Pagkatapos ng medikal na pagsusuri, ang DNA na ito ay mula sa akusadong si Chu Qiao. Paanong nangyari iyon?
Ano po ang nakikita ninyo? Ah, isang magandang babae na nakaitim na medyas. Lahat po, pakitingnan. Tulad ng nakikita ninyo, ang paningin ng ating saksi ay tila hindi gaanong kahanga-hanga. Ayon sa paglalarawan ng saksi, mayroon kang layo na humigit kumulang 10 metro mula sa pinangyarihan ng krimen. At noong oras na iyon, gabi na, madilim, at limitado ang paningin paano mo nakita ng malinaw na ang gumawa ng krimen ay ang aking kliyente. Unang saksi ng nagsasakdal, gusto kong kumpirmahin muli sa iyo. Sigurado ka bang ang nakita mong tao ay ang aking kliyente? Galang-galang na hukom, tutol ako. Pinipilit ng abogado ng depensa ang aming saksi ito ay batay sa sistema ng korte. Isang normal na pagtatanong sa saksi unang saksi ng nagsasakdal, kailangan kong ipaalala sa iyo. Ayon sa Artikulo 305 ng Criminal Law, ang pagbibigay ng maling testimonya na magdudulot ng maling hatol ng korte ay may parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa 3 taon o detention. Unang saksi ng nagsasakdal, pakisagot ang aking tanong kagalang-galang na hukom, protesta po. Ang abogado ng depensa ay naglalagay ng presyon sa aming saksi, sinusubukang baguhin ang orihinal na testimonya ng aming saksi. Abogado ng depensa, pakibantayan ng iyong mga salita ang testimonya ng saksi ng nagsasakdal. May mahalagang papel sa ating hatol ngayon. Kaya, nais ng korte na muling kumpirmahin sa iyo, ang taong nakita mo noong gabing iyon ay ang akusado ba mismo? Sa totoo lang, hindi ko rin masyadong nakita ng malinaw. Ang DNA na ito ay mula sa akusadong si Chukio. Paanong nangyari yon? Ang DNA na ito ay mula noong iniligtas ko siya. Naiwan ito nang kalmutin niya ako. Ang ulat na ito ay kumakatawan sa matibay na ebidensya ng krimen ng akusadong si Chukio sa pinangyarihan noong araw na iyon. Kung hindi si Chukio ang nangmolestya noong araw na iyon, bakit mayroon siyang DNA sa kuko ni Lin Chacha? Matapos naming suriin, totoo ang ulat ng pagsusuri. Dito, tunay ngang nakakuha ng tisyo ng balat mula sa akusadong si Chukio. Itong si Chukio, napakagaling umarte. Muntik na tayong lahat malinlang kung makakatakas ang ganitong tao. Malaki ang magiging pinsala niya sa lipunan. Kagalang-galang na hukom, ngayon na kumpleto na ang aming mga saksi at ebidensya, hinihiling namin ang agarang paghatol. Oo. Kung kahit ganito ay hindi pa makukulong ang basurang ito, mayroon pa bang katarungan at hustisya sa mundong ito? Ha ha ha. Sa kaso ng pang-aabuso sa menor de edad, kumpleto ang ebidensya ng nagsasakdal, at walang duda sa krimen ng nasasakdal. Kaya naman, ipinapahayag ng korte na ito. Napakagaling, abogado ng nasasakdal. Ang kasong binanggit mo ay isang isolated case lamang. Anong ebidensya mo para patunayang iniligtas ng nasasakdal ang kliyente ko noon? Walang ebidensya. Kung gayon, maaari ko bang pagdudahan ang kasong sinasabi mo? Walang itong kaugnayan sa kaso ni MS Cho. Lahat ng ginagawa mo ay para lamang pagtakpan ng isang taong may kasalanan at palabasin siyang isang bayaning nagligtas ng kapwa. Isa kang tanyag na abogado. Maraming mayayaman at makapangyarihan ang gustong kumuha sa iyo bilang abogado at kailangan pa nilang pumila. Kaya naman, ang isang maliit na kasong tulad nito na walang gaanong pakinabang ay hindi mo malalaman. Dahil hindi ito kilala, hindi ibig sabihin na hindi ito nangyari. Mahal na hukom, hinihiling ko sa korte na simulan ng invisibility clause. Gusto kong ikwento ng buo ang kasong ito. Mula rito, mapapatunayan ko na ang pagiging akusado dahil sa pagliligtas sa kapwa ay totoo at nangyayari. Mahal na hukom. Ang kasong binabanggit ng abogado ng nasasakdal ay walang kaugnayan sa kasong ito. Ang ginagawa niya ay para lamang mag-aksaya ng oras. Kaya hinihiling ko sa korte na ibasura ang kanyang kahilingan. Ang pagpili ng abogado ng nasasakdal na gamitin ang invisibility clause ay naaayon sa pangunahing proseso ng korte. Abogado ng nagsasakdal, ang iyong pagtutol ay walang bisa. Abogado ng nasasakdal, magpatuloy ka.
Ganito po ang nangyari. 3 taon na ang nakalipas, pauwi na si Uncle Chen mula sa trabaho. Nang makita niya ang isang babaeng tumalon sa ilog. Dahil sa kabutihang loob, nilapitan at tinulungan ni Uncle Chen ang babae. Pero ang babaeng ito. Miss, ayos ka lang ba, miss? Miss, ayos ka lang ba, miss? Sinong nagsabi sa yung iligtas mo ko? Umalis ka, wag mo kong hawakan ng marumi mong kamay, maniwala ka, tatawag ako ng pulis. Teka, Iya, bakit ka ganyan magsalita? Mabuti na nga lang at iniligtas kita, kalimutan mo na. Isipin mo na lang na bayad ito sa kabutihan ko. Hindi lang hindi nagpasalamat ang babae kay Uncle Chen, kundi ang nasasakdal, dahil sa pang-aabuso sa nagsasakdal noong gabi ng 18 ng Mayo, ay nagdulot ng matinding trauma sa nagsasakdal. Ang hatol sa nasasakdal ay 3 taong pagkakakulong, ngunit dahil sa magandang asal ng nasasakdal at sa kagustuhan ng nagsasakdal na makipag-areglo. Ang hatol ay binago at inaatasan ang nasasakdal na magbayad ng 30,000 yuan sa nagsasakdal bilang danyos perwisyo. Napakadali lang talagang kumita ng pera sa mga taong tulad nito. Iniligtas naman kita, bakit mo ako sinisiraan? Bakit? Kaya naman, ipinapahayag ng korte, mahal na hukom, sandali po, gusto ko lang magtanong. Ang DNA ba ng kliyente ko ay tiyak na naiwan noong ginawa ang krimen? Sinabi ng kliyente ko na noong gabing iyon, tinulungan niya ang nagsasakdal. Kung gayon, bakit ang DNA sa kuko ng nagsasakdal ay hindi posibleng naiwan dahil sa hindi sinasadyang pagkakalmo ng nagsasakdal habang tinutulungan siya ng kliyente ko? Minsan na akong humawak ng isang kaso tungkol sa isang construction worker na nagligtas sa isang babaeng nalulunod. Sa huli, siya pa ang napagbintangang ng abuso. At hawak ko ngayon ang isang ulat ng DNA test. Tulad ng kasong ito, mula sa kuko ng nagsasakdal sa kasong iyon. Nakuha ang DNA ni Uncle Chen. Ito ang naging dahilan ng maling hatol sa construction worker. Umapela ako sa korte na baguhin ang hatol at ideklara siyang walang sala. Siyempre, inamin din ng nagsasakdal sa kasong iyon sa korte na ang DNA sa ulat ng pagsusuri ay naiwan ni Uncle Chen noong iniligtas siya nito. Gusto lang niyang mangikil ng pera kaya ginamit niya ang ulat ng pagsusuri. Ito ang naging dahilan ng maling hatol ng korte. Kaya paano ninyo matitiyak na ang nakikita ninyo ay ang katotohanan? Paano ninyo matitiyak na ang inyong nililitis ay isang kriminal? At hindi isang tunay na bayaning nagligtas ng kapwa? Boss, gaya ng dati isang plain noodles. Umalis ka, hindi ako nagbebenta sa mga kaiyahiyang tao sa edad mong iyan. Pinatulan mo pa ang isang batang babae. Wala ka talagang hiya, hindi ko ginawa yun, biktima lang ako, tingnan mo, tingnan mo. Hindi ba't ikaw yan? Naatasan ng nasasakdal na magbayad ng 30,000 yuan sa nagsasakdal bilang danyos perwisyo. Ang mga hayop na tulad niya ay sayang lang sa hangin kung mabubuhay at sayang sa lupa kung mamamatay. Hindi ko alam kung sinong nagsilang sa hayop na yan. Oo nga, bakit hindi na lang siya hinatulan ng kamatayan ng korte? Lalabas pa siya at maninira ng lipunan. Sa susunod na pumunta ka sa tindahan ko, hindi na ako magiging magalang sa'yo. PWE Kamalasan. Hindi ako kriminal. Hindi ako kriminal, hindi. Kriminal ka. Alis, 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 kunin mo ang mga gamit mo at lumayas. Auntie, hindi ganoong klaseng tao ang tatay ko, kahit anong sabihin ninyo, wala nang magbabago. Alam ng lahat na manyak ang tatay mo, puro babae ang customer ko rito, alis, alis, alis. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Aba, sakto ang dating mo, inilabas ko na ang mga gamit mo, ligpitin mo yan. Lumayas ka, manyak. Sinong hindi nakakaalam na manyak ka? Puro babae ang customer ko rito, bakit ka ba ganyan kabastos? Alis, 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 bakit ka ganyan magsalita? Siguradong biktima lang ang tatay ko, hindi siya ganoong klaseng tao, biktima. Kumalat na sa internet, lumabas na ang desisyon ng korte, may kasinungalingan pa ba roon? Alis, alis, alis. Wag na po kayong magsalita. Aalis na kami, alis.
Lumayo kayo hanggat maaari, Lingling, patawad. Kasalanan ko kung bakit ka nagdurusa ng dahil sa akin. Ayos lang, tay kahit hindi maniwala sa'yo ang buong mundo. Naniniwala ako sa'yo. Ying, huwag kang mag-alala. Si tatay ay siguradong hahanapin ang tunay kong ina. Ikaw dyan sa gilid, bakit ka sumisingit? Ikaw, doon. Huwag kang gagalaw, tumayo ka, sabihin mo. Hello, hinahanap ko si Attorney He. Wala si Attorney He ngayon, 1 minuto lang, hindi pwede ng 1 minuto. Alis. Oh. Anong klaseng sekretarya ka? Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Ang mga kasong tulad nito, huwag mo nang ilalagay sa mesa ko, naintindihan mo. Kailangan pa ba ng abogado ang kasong ito? Nak, may magandang balita ako sa'yo. This time, may isang napakagaling na abogado na tutulong kay tatay, huwag kang mag-alala. This time, siguradong mananalo si tatay. Tay, anong nangyari sa'yo? Tay, magsalita ka. Huwag mo akong takutin. Bakit? Gusto lang naman ng tatay ko na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Bakit kailangan niyang pagdaanan ng lahat ng ito? Bakit? Dahil sa paggawa ng isang mabuting bagay, nawasak ang kanyang pamilya. Ito ay isang trahedya para sa lipunan, ito ay isang trahedya para sa mundo, abogado ng nasasakdal. Huwag mong ilihis ang usapan ng kasong sinasabi mo ay walang kaugnayan sa kasong ito. Hindi, may pagkakapareho ang dalawang kaso, pareho silang gustong gumawa ng isang kabayanihan. Napagbintangan sila, pareho silang ininsulto ng mga taong walang alam. Ang gusto nila ay bawiin ang kanilang dangal. Mahal na hukom, hindi lang reputasyon ng kliyente ko ang naapektuhan ng pangyayaring ito. Malaki rin ang epekto nito sa pananaw ng buong lipunan. Kung ang pagiging bayani ay may ganito kalaking kabayaran, gusto kong itanong. Sa susunod na may mangyaring ganitong kawalang katarungan, sino pa ang maglalakas loob na tumulong at manindigan? Mahal na hukom, naghahanap lang siya ng palusot, ang mga testigo at ebidensya ay nagpapatunay na ang nasasakdal ang may sala. Pero sinusubukan niyang magkwento para palabasin na isang bayani ang isang kriminal. Minamaliit niya ang batas, tama, malinaw ang mata ng taong bayan. Akala mo ba, sa paggawa ng kwento, mababago mo ang hatol ng korte? Ginagawa mo kaming tanga. Itong walang pusong abogado na to, siguradong kasabwat ni Chukio, buka na lang ang bibig sa pagsisinungaling. Muntik na tayong malinlang niya para sa pera, lahat ng kasinungalingan ay sasabihin ng abogadong to. Ang mga taong tulad niya ay dapat kasama ni Chukio na hatulan. Katahimikan. Susunod, tatawag ang korte ng isang forensic expert. Upang patunayan ang posibilidad ng punto ng abogado ng nasasakdal, pumasok na ang forensic expert. Masyadong maraming skin tissue ang nakuha sa ulat na ito, na nangangahulugang nagkaroon ng matinding pisikal na contact sa pagitan ng nasasakdal at ng nagsasakdal. Chukio, ano pa ang masasabi mo ngayon? Sinabi na ng forensic expert na totoo, kung gayon, ang DNA na ito ay siguradong naiwan noong inabuso ni Chukio si Lin Chacha, itong si Yekia, napakagaling magbaluktot ng katotohanan. Muntik na tayong malinlang. Ngunit maraming posibilidad ang pisikal na contact, kahit na dumampi lang ang kuko sa balat, mag-iiwan ito ng DNA. Kaya naman, mula sa pananaw ng isang forensic expert, hindi ko matukoy kung paano naiwan ang DNA na ito sa kuko ng nagsasakdal. Imposible. Kaso ng pang-aabuso. Ang salarin ay kapitbahay ng biktima, wala ang mga magulang ng biktima sa bahay. Gabi-gabi, palihim siyang pumapasok para abusuhin ang nagsasakdalang biktima, ay 17 taong gulang lamang. Malubha ang pinsala sa kanyang maselang bahagi, at hindi na niya maalagaan ang sarili habang buhay. Kaso ng panggagahasa, ginamitan ng salarin ng droga ang biktima para mawalan ito ng malay. Kasama sina Huang at Zhao at 5 pang iba, pinagsamantalahan nila ang biktima sa loob ng isang gabi matapos ang pagsagip.
Bagamat nailigtas mula sa bingit ng kamatayan, nawalan ng kakayahang magkaanak ang biktima. At ang biktima ay kaklase pa ng anak ng salarin. Ang mga kasong ito ay mga kasong may kaparehong katangian sa kasong ito sa loob ng nakaraang 10 taon sa ating bansa. Maliban sa kasong binanggit ng abogado ng nasasakdal, lahat ng iba pa ay hinatulang may sala ang nasasakdal. Ang mga salarin na nabanggit ay may dalawang pagkakatulad. Una, pinipili nila ang mga kakilala o mga taong madaling kontrolin. Pangalawa, mayroon silang masusing plano bago gawin ang krimen. At lahat ng ito ay tumutugma sa kasong ito. Bagamat nahuli na ang mga salarin, ang parusang natanggap nila ay hindi katumbas ng kanilang mga kasamaan ngayon sa tulong ng mga walang prinsipyong abogado. At sa galit ng publiko, ang mga hayop na ito ay muntik nang makatakas sa batas abogado ng nagsasakdal. Ako ba ang pinariringgan mo? Siyempre hindi. Abogado ng nasasakdal, ngunit ang ilan sa iyong mga ginagawa ay nagdudulot ng pagdududa kung may kapalit ba kaya mo tinutulungang makalaya ang isang kriminal. Naniniwala ako na ang aking kliyente ay walang kasalanan. At ang pagtatanggol ko sa kanya ay dahil ayaw kong makita na ang isang inosenteng tao ay sinisiraan ng mga taong may masamang hangarin. Paninira. Paninira ba ito? Sa surveillance video, siya lang ang nakita kung hindi siya ang gumawa ng krimen. Sino? Dahil lang dumaan, siya na ba ang kriminal? Wala bang posibilidad ng pagkakataon? Pagkakataon na nandoon ang kliyente ko. Pagkakataon na nasa panganib ang kliyente ko, pagkakataon na dumaan siya roon, pagkakataon na tinulungan niya ang kliyente ko. Mayroon bang ganoong pagkakataon? Sasakdal, may itatanong ako sa iyo. Ang bahay mo at ang lugar ng krimen ay nasa magkaibang direksyon, bakit ka nandoon noong mga oras na iyon? Teka, baka naman biktima lang talaga itong si Chu Qiao. Kung gayon, ang pamilya Lin Chacha ay talagang walang utang na loob, iniligtas na sila ni Chu Qiao. Pinagbintangan pa siyang dalhin sa korte. Imposible. Hindi ko sinaktan ng anak ko, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Siguradong magkasabwat kayong dalawa, siguradong magkasabwat kayo. Dating boss si Chu Qiao. Siguradong binigyan niya ng pera ang forensic expert para tulungan siyang makalaya. Nagsasakdal, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Ang forensic expert ay isang kawani ng korte, siya ay nagpapaliwanag batay sa mga katotohanan. Kung mayroon kang anumang pag-aalinlangan, mangyaring mag-apela sa mas mataas na korte, hindi ko lang matukoy. Paano naiwan ang skin tissue sa kuko ng nagsasakdal? Hindi ko itinatanggi ang posibilidad na inabuso ng nasasakdalang nagsasakdal. Ang posibilidad na inabuso ng nasasakdal ang aking kliyente ay hindi pa rin nawawala, at ang ulat ng pagsusuring ito ay nananatiling mahalagang ebidensya sa paghatol sa kasong ito. May pagdududa pa rin sa kasalanan at ang ebidensyang ipinakita ninyo ay may maraming kadudadadang punto. Paano ito magiging direktang batayan ng hatol? Dahil sa maraming posibilidad na umiiral sa ulat na ito, pansamantalang itinatabi ng korte ang ebidensyang ito. Ngunit hindi ito maaaring maging direktang batayan ng hatol abogado ng nagsasakdal. Mayroon ka pa bang ibang ebidensyang maibibigay? Mahal na hukom, hinihiling ng aming panig na gamitin ang invisibility clause, pinahihintulutan. Ang direksyong iyon ay papunta sa eskwelahan ng anak ko. Gusto ko siyang makita. Gabi na noon. Sarado na ang eskwelahan ng anak mo, bakit mo siya pupuntahan ng ganoong kagabi? Hindi ba't walang loika iyon? Nalugi ang kumpanya ko. Hindi ba pwedeng maglabas ako ng sama ng loob sa anak ko? Sige, syempre pwede. Ngunit, narinig ko na hindi maganda ang relasyon ninyo ng iyong anak. Lagi kayong nag-aaway tuwing nagkikita kayo, sinabi yan ng inyong kapitbahay, kaya noong pumunta ka doon, hindi mo siya hinahanap. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang kliyente ko ay kaklase ng anak mo. Siya ay bata, maganda, at masigla, at ikaw, gusto mo siyang angkinin, ngunit hindi ka pa nalulugi noon. Kaya ayaw mong isuko ang lahat. Itinago mo ang masamang binhing ito sa iyong puso. Nagsisinungaling ka, hindi ko kailanman inisip iyan, hindi mo inisip. Pagkatapos, nalugi ka. Hindi maayos ang pamilya, hindi maganda ang negosyo, mayroon kang malaking pressure na hindi mo mailabas. Nagkataon na dumaan din ako roon. Nahuli mo siya, kinontrol mo siya, lumaban siya, nasaktan siya, pinigilan mo siya.
Hindi mo siya makontrol, ginamitan mo siya ng droga. Abogado ng nagsasakdal, sinusubukan mong gamitin ang pressure ng salita para pilitin ang aming kliyente na aminin ang isang bagay na hindi niya ginawa. Abogado ng nagsasakdal, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Nawala ako sa sarili. Ngunit lahat ng sinabi ko ay totoo. Ang ginawa ng nasasakdal sa aking kliyente ay kasuklam-suklam. Mahal na hukom, hinihiling ko na tumstigo ang aming second witness. Magandang araw, sir. Magandang araw, sir. Nakita mo ba ang taong ito? Noong araw na iyon, maliban kay Lin Chacha, wala akong ibang nakita. Itong si Chu Kiao, pinaghandaan ko talaga para maipakulong ka. Plaintiff second witness, maaari ka nang magsalita. HMM, noong gabing iyon, lasing akong pauwi. Yung lalaking yun, siya nga sinusundan niya ang isang batang babae na umiinom ng soft drinks, kakainom pa lang ng isang lagok ng babae. Nagsimula na siyang maglakad ng pagewang-gewang. Siguradong nilagyan niya ng gamot. Nagsisinungaling ka. Hindi ko kailanman ginawa ang ganoong bagay. Plaintiff second witness, ang iyong testimonya ay masyadong malabo. Mayroon ka pa bang mas direktang ebidensya? Meron, nag-video pa ako noong araw na iyon. Ang pangit naman ng palabas na to, hindi maganda. Teka, mali ang oras na ito. Wow! Talagang hayop itong si Chu Kiao. Hindi na nga makuha sa santong dasalan, kailangan pang lagyan ng gamot si Chacha. Dala-dala pa niya ang gamot na iyon. Huwag mong sabihing dati na siyang gumagawa nito. Hindi umalis ako sa kumpanya ng alas 10:40 ng gabi. Ang tao sa video ay hindi ako. Nasa harap mo na ang ebidensya. Ano pa ang silbi ng pagtanggi? Sino pa ba ang salarin kundi ikaw? Ikulong ang taong yan. Hatulan, mahal na hukom, katahimikan. Sinabi na ng aking kliyente. Nasa mga oras na iyon, wala siya sa lugar ng krimen. At ang video na ito ay malabo at hindi makilala kung ang tao sa loob ay ang aking kliyente. Kaya ang video na ito ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya laban sa aking kliyente. Paano kung idagdag pa ito? Ang botelyang ito ay natagpuan namin sa basurahan na 100 metro ang layo mula sa lugar ng krimen. Hindi lang ito may lamang triazolam, natagpuan din sa labas ng bote ang fingerprint ng nasasakdal na si Chu Kiao. Chu Kiao, ngayon, kahit tumalon ka pa sa ilog, hindi ka na makakalinis. Mr. Lin. Nahanap na ba ang bote ng inumin? Hindi nang malaman ko ang tungkol dito, agad kong nagpadala ng mga tao para hanapin ito. Hinanap na namin kung saan-saan pero wala. Tinanong ko na rin ang taong iyon. Sinabi niya na itinapon niya lang sa malapit. Ang damit na suot ni Miss Lin noong araw na iyon. Mr. Lin, Attorney Joe. Napakalaki ng kahalagahan ng bagay na ito. Ayaw kong magkaroon ng anumang problema, ganoon din ang boss sa likod mo. Mr. Lin. Kailangan mong magkaroon ng tiwala. Basta't makulong si Chu Kiao. Lahat ay matatapos. Palem. Nasasakdal. Tatanungin kita, sabi mo, nasa kumpanya ka pa noong alas 10, paano mo maipapaliwanag ang fingerprint na ito? Hindi ko kailanman nakita ang bagay na iyan. Sinisiraan mo ako, hahaha, pinagbibintangan mo ako, pinagbibintangan kita. Ano ang ipamimintang ko sa iyo? Gagamitin ko ba ang buong buhay at dangal ng anak ko para pagbintangan ka? Mahal na hukom, ang krimen ng nasasakdal ay kasuklam-suklam. At hindi siya nagsisisi. Sinusubukan niyang gumawa ng alibay para makatakas sa batas. Kaya naman, iminumungkahi ko sa korte na patawan ng mas mabigat na parusa ang nasasakdal. Mahal na hukom, kaya kung patunayan na hindi umalis si Mr. Chu sa kumpanya noong mga oras na iyon. Wakas ng bahaging ito. Sige,
Tingnan natin, sige na, sige na, sige na. Miss Lin, gusto ko lang kumpirmahin. To ay may legal na pananagutan. Ayon sa Article 75 ng Civil Procedure, sino mang unit o tao na may kaugnayan sa kaso ay maaaring maging testigo at tungstigo sa korte. Mahal na hukom, hinihiling ko sa korte na gawing first witness ng aming panig ang ginoong ito. Ang kahilingan ng abogado ng nasasakdal ay naaayon sa normal na proseso ng korte pinahihintulutan. Susunod, mangyaring pumunta ang first witness ng nasasakdal sa witness stand para magsalita. Hindi totoo ang sinasabi niya. Ang tao sa video ay hindi si Mr. Chuhoy, bata, anong pinagsasabi mo dyan? Ako mismo ang kumuha ng video na iyon at nakita ko mismo ang taong iyon. Pinainom niya ng gamot ang babaeng iyon, paanong magiging peke iyon? Baka kasabwat ka ng pulis na iyon. Plaintiff second witness, mangyaring kontrolin ang iyong emosyon defendant's first witness, tanong ko lang. Bakit sa tingin mo ay hindi ang nasasakdalang nasa video? Noong gabing iyon, ako at si Mr. Chu ay sabay na umalis sa kumpanya, malinaw kong natatandaan. Na umalis kami sa kumpanya ng alas 10:40 ng gabi. Kaya naman, iminumungkahi ko sa korte na patawan ng mas mabigat na parusa ang nasasakdal, mahal na hukom, ang ebidensyang inilatag ng nagsasakdal ay may maraming hindi tiyak na kadahilanan sa oras at ang hindi tiyak na kadahilanang ito ay kailangan pa ng abogado ng nasasakdal. Kung sakali mayroon kang ebidensya na magpapatunay na wala sa lugar ng krimen ang nasasakdal, ilabas mo kung wala. Kung gayon, ito na ang matibay na ebidensya ng krimen ni Chu Kiao. Talagang hayop itong si Chu Kiao, ginamitan pa ng droga ang isang babaeng nag-aaral pa. Hindi natin alam kung gaano karaming babae na ang sinira niya, siguro, dahil sa kanyang impluensya, takot lang silang magsalita. Ang mga taong tulad niya ay dapat pagpira-pirasuhin, dapat siyang mabulok sa kulungan at hindi na makalabas. Hatulan, 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 hatulan. Ginawa mo ba o hindi? Sumusumpa ako, hindi ko kailanman ginawa ang ganoong bagay. Kung gayon, sa batelyang ito, paanong nagkaroon ng fingerprint ni Chu Kiao? Mahal na hukom. Kaya kung patunayan na hindi umalis si Mr. Zhu sa kumpanya noong mga oras na iyon, mahal na hukom, napatunayan na ng aming testigo na noong alas 10:10 ng gabi, nasa kumpanya pa ang aking kliyente. Kung gayon, gusto kong itanong, sino ang taong nasa video kanina? Gusto ko ring itanong, bakit sa kliyente ko ang fingerprint sa batelyang sinasabi mo? Mahal na hukom, mayroon akong dahilan para maghinala na gumagawa ng peking ebidensya ang abogado ng nagsasakdal para maimpluwensyahan ang hatol ng korte. Ito ay isang napakasamang ilegal na gawain. Ang isa ay nagsasabing binigyan ni Chu Kiao ng gamot si Lin Chacha ng alas 10. Ang isa naman ay nagsasabing alas 10:40 na umalis si Chu Kiao sa kumpanya. Sino ang nagsasabi ng totoo? Pero siguradong isa sa kanila ang nagsisinungaling. Mahal na hukom, hinihiling kong magtanong ng ilang katanungan sa first witness ng nasasakdal. Defendant's first witness. Tinawag mong Mr. Chu ang nasasakdal. Ano ang relasyon ninyo? At bakit ka testigo sa korte? Dati akong empleyado sa kumpanya ni Mr. Chu, mabuti siyang boss. Hindi kami naniniwala na gagawin niya ang ganoong bagay, kaya ako, anong motibo mo? Para samahan ang nasasakdal sa kumpanya ng ganoong kagabi. Noong araw na iyon ang huling araw ng liquidation ng kumpanya. Kusang loob mo bang sinamahan si Mr. Chu? Kung gayon, maganda ang inyong personal na relasyon. Hindi lang ako. Inaalagaan ni Mr. Chu ang lahat ng empleyado sa kumpanya, kaya ayaw naming makita siyang makulong. Sige, kung gayon ako. Mahal na hukom. Ang first witness ng nasasakdal ay may emosyonal na pagkiling sa nasasakdal at sa ilalim ng ganitong emosyon. Ang testimonya ng first witness ng nasasakdal ay magiging pabor sa nasasakdal. Kaya ang kanyang testimonya ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya ng alibay.
Ang kanyang testimonya ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya ng alibay. Dati siyang empleyado ni Chu Qiao, siguradong binigyan siya ni Chu Qiao ng pabuya para magsinungaling sa korte. Huwag kayong palilinlang sa kanya, tama, dati na silang magkakilala. Siguradong mayroon silang maruming transaksyon para sa pera, tumstigo para sa taong yan. Wala na bang konsensya? Hindi nakapagtataka na nakapasok siya sa kumpanya ni Chu Qiao, malamang, isa rin siyang walang kwentang tao, hindi totoo yan. Talagang umalis si Mr. Chu sa kumpanya ng alas 10:40 ng gabi, hindi ako nagsisinungaling. Kahit na totoo ang sinasabi mo, paano mo naitandaan ng ganoon kaklaro? Umalis ang nasasakdal sa kumpanya ng alas 10:40. Lampas na iyon sa oras ng trabaho. Nag-aabang ka ba ng oras para umuwi? Noong araw na umalis ako sa kumpanya, kumuha ako ng video bilang patunay totoo lahat ng sinabi ko. Nung gabing iyon, nakita kong medyo masama ang lagay ni Mr. Chu. Natakot ako na baka kung ano ang isipin niya. Kaya palihim ko siyang sinundan sandali. Tapos tumawag ang asawa ko para i-check ako. Kaya ni-record ko ang video na ito. Mahal, kasama ko si Mr. Chu. Malinaw na nakunan sa video na ito ang mukha ni Chu Qiao. At saka, ang oras dito ay alas 10:40 ng gabi. Na tumutugma sa sinabi ng testigo ng akusado. Mr. Shu, nabalitaan ko na ang nagsasakdal na si Lin Chacha ay kaklase ng inyong anak, ano po ang nasa isip ninyo? Nang gawin ninyo ang ganitong bagay sa kanya. May mga chismis na kayo at si Attorney Ye ay may espesyal na relasyon. Kaya siya tumulong sa inyong depensa, totoo po ba ito? Ano po ang nasa isip ninyo? Nang gawin ninyo ang ganitong bagay sa kanya. Reporter Wang Liang, employee number 0917, mula sa Lingli Newspaper. Ang mga sinabi mo kanina ay isang matinding insulto sa aking kliyente pagkatapos ng kasong ito. Ako, bilang kinatawan ng aking kliyente, ay magsasampa ng kaso laban sa iyo. Maaari kang magpatuloy sa pagtatanong o pagre-record, pero dapat handa kang harapin ang mga kaakibat na legal na kahihinatnan. May iba pa ba kayong tanong? Sino yung babae? Anong relasyon nila? Sundan niyo sila, kunan niyo ng litrato. Attorney Joe, may problema ba sa video na iyon? Boss Lin, huwag kang mag-alala. Totoo ang video na iyon. Pero gumamit ng ilang mga teknik sa pagkuha ng video. Sige, tingnan natin, okay na. Miss Lin, gusto ko lang kumpirmahin. Noong gabing iyon, nakita mo si Xu Chao. Nang alas 10 ng gabi. Siyempre, mahalaga ito. Hindi naman kita lolokohin, di ba? Ah, Mr. Sun. Heto, kunin mo. Mr. Sun, alam mo na ang sasabihin mo, huwag kang mag-alala. Tumanggap ng pera, alisin ang problema ng iba. Naiintindihan ko pa rin ang prinsipyong iyan, hahaha. Mr. Sun, matalino kang tao. Naway maging matagumpay ang ating kooperasyon. Tagumpay na kooperasyon. Kung hindi lang nagkamali ng oras si Miss Lin, malamang nahatulan na si Chu Qiao. Anong ibig mong sabihin? Binigyan ka ng tatay ko ng napakaraming pera, hindi ba para lang ayusin ang problema? Tumahimik ka. Attorney Joe, sa puntong ito. Ang pinakamahalaga sa paglilitis mamayang hapon, ay kung paano natin didiinan si Chu Xiao. Ang pagdiin kay Chu Xiao, napakadali. Mayroon akong paraan, hindi na natin kailangang kumilos. Siya mismo ang aamin sa kasalanan. Sabihin mo, Boss Lin, isa kang negosyante. Dapat mong maintindihan ang prinsipyong kung ano ang ibinayad mo, iyon ang makukuha mo. Attorney Joe, hindi na tayo pwedeng matalo sa susunod. Boss. Huwag kang masyadong kabahan. Ganito ang iniisip ko.
Ha? Ha ha ha, ang sama mo talaga nakaisip ka pa ng ganyang kalupit na paraan. Pero paano kung hindi pumayag si Chu Kiao? Anong gagawin natin? Kung hindi siya papayag, mas magiging malala ang kahihinatnan niya. Naghanda ako ng pangalawang plano para sa kanya. Narito na ang pangalawang plano. Chu Kiao, o Chu Kiao. Huwag kang magmadaling umamin sa kasalanan. Kung hindi, hindi ko mapapanood ang isang magandang palabas na tumutugma sa sinabi ng testigo ng akusado. Hukom, kung gayon, ang video na ito ang pinakamahusay na alibay ng aking kliyente. Kaya't ang ebidensyang ibinigay ng nagsasakdal ay dapat na walang bisa. Ayon sa Artikulo 15 ng mga panuntunan sa politika, ang mga video, audio, at iba pang katulad na materyales ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya sa korte. Nang hindi isinasailalim sa pagsusuri ng isang eksperto upang matiyak ang pagiging tunay nito. Kung hindi may aalis ang posibilidad na ito ay peke kung ayon sa sinabi ng abogado ng nagsasakdal. Ang aming ibinigay na video ay kailangang suriin para sa pagiging tunay. Paano ninyo naman mapapatunayan ang pagiging tunay ng inyong video? Ang aming video ay nagpapatunay na ginawa ng akusado ang ganitong bagay sa aking kliyente. At ang fingerprint sa bote ng inumin na may pampatulog ang siyang susi sa hatol sa kasong ito kung gayon, manahimik. Ang korte ay magtatalaga ng isang eksperto upang suriin ang mga video ng parehong panig kakailanganin nito ng ilang oras. Kaya't nagpa siya ang korte na ipagpaliban ang paglilitis ng 2 oras magpapatuloy ang paglilitis kapag lumabas na ang resulta. Ang akusadong si Chu Kiao, sa panahong ito, ay mananatili sa pangangalaga ng korte kung sa panahon ng pagsusuri. Mapatunayang peke ang ebidensya ng alinmang panig, ako, bilang kinatawan ng korte, ay itatala ang pangyayaring ito. Pagkatapos ng paglilitis, sasampahan ng kaukulang kaso. Chu Kiao, bibigyan kita ng 2 oras pang kalayaan. Pagkatapos magsimula ang paglilitis, personal kitang ihahatid sa kulungan. Ito ang desisyon ng korte batay sa mga pangyayari sa kasong ito. Mayroon pa bang ibang opinyon ang magkabilang panig? Wala kung gayon, mula ngayon, ipinagpapaliban ang paglilitis. Sa 2:00 ng hapon, muling lilitisin ang kasong ito tapos na ang sesyon. Ha? Kahihiyan. Walang dapat. Itago sa ayaw kong maging bossy. Tapos na ako. Tandaan mo, ha? Isang beses ko lang aayusin ang ganitong bagay para sa iyo. At saka, huwag mo nang gagalawin ulit yan. Masama yan sa utak mo, hay. Alam ko, tay. Bakit hindi mo nalang ipinapatay? Ang dami nating ginastos para lang ay pakulong siya. Hindi ba't lugi tayo? Ano bang alam mo? Masyadong madali yun para sa kanya. Gusto kong gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Sa ganoong paraan, makikita niya 3 taon na ang nakalipas. Muntik na niya akong malugi. Ang galit sa puso. Mr. Hu, ilang taon pa lang naitatag ang inyong kumpanya, di ba? Gusto nyo nang kunin ang order ng OG Company. Hindi ba't medyo malaki ang inyong gana? Ang matapang ay nabubusog. Ang duwag ay nagugutom. Matapang. Pero ang order na ito, kami sa Hawang Group ay determinado na makuha. Siyempre, malaki rin ang tiwala ko sa potensyal ng inyong kumpanya. Kung payag kayong sumanib sa aming kumpanya at magtrabaho para sa akin, hindi ko kayo pababayaan. Punan nyo na lang ang presyo. Hindi na ako tatawad. Boss Lin, gusto kong makipagkompetensya sa iyo ng patas para sa order na ito. May kakayahan ako at tiwala na mananalo ako. Kaunting pera lang ito. Itago mo na lang. Ibigay mo sa akin.
Patawarin niyo na ako. Bukas, ibibigay ko sa inyo ang sertipiko ng OG Company. Sige, Boss Lin. President Joe. Umaasa ako sa iyo para sa order na iyon sa OG Group. Ang Hawang Group ay may malakas na kakayahan. Ang laki nito ay sumasakop sa buong bansa. Natural na ito ang unang pagpipilian ng OG Group para sa kooperasyon, pero hindi ba't dapat dagdagan ang halagang ito? President Zing. Medyo malaki ang hinihingi mo. Talaga, walang problema. Pupuntahan ko na lang si Lin Ying. Siguradong gusto nilang makipagtulungan sa atin. Tigil. President Zing. Ito ang unang beses na magtutulungan tayo. Bilang tanda ng aking katapatan, handa akong bayaran ang halagang ito. Naway maging matagumpay ang ating kooperasyon. Matagumpay na kooperasyon. Narinig kong isinangla mo ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. At umutang ng 50 milyon sa bangko. Ano man ang mangyari, gawin mo ang chip para sa platform ng ODG para sa akin. Ano? Anong sinabi mo? Nalaman ng OG Company na nangopya ng patent ang Hawang at kinansela ang aking kwalifikasyon para sa kooperasyon. Anong nangyari dito? Hindi ba't sinabi mo noong tinanggap mo ang pera na sigurado na? Ito ang desisyon ng kumpanya. Wala akong magagawa. Isinangla ko na ang lahat ng ari-arian ng kumpanya ko. At marami pa akong utang sa labas. Ngayon sasabihin mong kanselado ang kooperasyon. Hindi mo ba ako tinutulak sa bingit ng kamatayan? Ang dami mong kinuha sa akin. Mag-isip ka ng paraan. Hoy, 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 hoy. Gago. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Baka sa huli, ang maliit kong kumpanya pa ang. Oo, si Chu Qiao. Si Chu Qiao nga. Naway umunlad ang ating Lin Ying. At lumampas sa 100 milyon ng ating mga ari-arian. Sige. Apelyidong to. Gago ka para lang makuha ang order. Nagpakalat ka pa ng chismis tungkol sa akin sa OG Company. Papatayin kita. Ang pangungopya ng patent ng inyong kumpanya ay natuklasan mismo ng OG Company. Wala kaming kinalaman dito. At saka, sa ating industriya, ang pangungopya ng patent ay bawal. Tigilan mo na ang kalokohan. Ikaw ang humanap sa opisina. At ngayon, inaapi mo pa ako. Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin kong magbabayad ka ikaw, Nacho. Hindi tayo magkakabati hanggat hindi isa sa atin ang mamamatay. Umalis ka. Gusto ko lang itanong, bakit kami ang pinili ng OG Company? Sa laki at produksyon. Mas nakalalamang ang Hawang Group kaysa sa amin. Nag-survey kami noon sa merkado. Nalaman namin na mayroon silang kaso ng pangungopya ng patent sa ibang kumpanya. At kami sa OG Company ay lubos na nagpapahalaga sa proteksyon ng intellectual property. Kahit na hindi kasing laki ng kanila ang inyong kumpanya, mas nakalalamang naman kayo sa bilis at kalidad. Kaya iyon din ang dahilan kung bakit kayo ang pinili namin. May iba pa po bang tanong si Mr. Shen? Wala na. Kung gayon, naway maging matagumpay ang ating kooperasyon. Matagumpay na kooperasyon. Boss Lin, iyon si CEO Pai ng Mingli Company. Hindi kaya siya naparito para agawin ang order natin? HMPH, isang maliit na kumpanya na galing sa kung saan, karapat-dapat bang makipagkumpetensya sa akin? CEO Zhu, napag-isipan mo na ba ang mungkahi ko? Basta't pumayag kang bilhin ang linya ninyo. Makakakuha pa kayo ng kaunting kita sa ilalim ng aming hawang. Hindi ka naman aalis na walang dala. Masyadong kampante si Boss Lin. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Baka sa huli, itong maliit kong kumpanya pa. Ayaw mong tanggapin ang alok ko, ha? Gago, hintayin mo na lang malugi ka. Xiao Qiang. Xiao Qiang, ayos ka lang ba? May sinabi ba sa iyo si Zhou Chen?
Sigurado, nagkamali ng oras. Iharap ang akusado. Ano man ang mangyari, magtiwala ka muna sa akin. Mr. Lin, kung mapatunayang totoo ang ebidensya ng kabilang panig, magiging napaka-disadvantages ng kasong ito para sa inyo. May tiwala pa po ba kayong mananalo sa kasong ito? Mr. Lin, may mga chismis sa internet na inosente ang akusadong si Chu Qiao dahil nagkaroon kayo ng alitan noon. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Puro chismis lang iyan, ng aking kliyente ay nagsampa ng kaso. Upang ipagtanggol ang katarungan para sa kanyang anak, siguradong mananalo kami sa kasong ito. Dahil kami ay nasa panig ng katarungan. Kung ang mga taong naninira ng puri ng iba ay maaaring kumatawan sa katarungan. Kung gayon, sa tingin ko, hindi na kailangan ng ganyang uri ng katarungan abogado ng akusado. Ibabalik ko sa iyo ang mga salitang iyan ng walang bawas. 1 minuto na lang bago magsimula ang paglilitis, pumasok na agad ang magkabilang panig. Huwag kang mag-alala, Cho Jiao, kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri at mapatunayang wala ka sa lugar ng krimen. Ang video kanina, pati na ang fingerprint sa bote ng inumin, ay mawawalan ng saysay malapit ka ng mapawalang sala. Hello? Ano, papunta na ako. May pupuntahan lang ako sandali, babalik din agad. Bakit ka narito? Ayon sa batas, kung nais naming makipag-areglo, maaari kaming makipag-usap sa akusado ng 1 beses. Sa mga taong tulad ninyo, wala akong dapat pag-usapan. Mr. Chu, kung sasabihin kong, pag-uusapan natin ang tungkol sa anak mong si Chu Ying, ayaw mo pa ring makipag-usap. Kaya't ang alibay ng akusado ay tanggap. Hukom, kung gayon, ang bote ng inumin na may fingerprint ng aking kliyente na iniharap ng nagsasakdal. Hindi rin ba dapat ituring na ebidensya? Dahil sa oras na iyon, ang aking kliyente ay imposibleng nasa lugar ng krimen. Hukom, mayroon akong pagtutol. Kahit na may 40 minutong pagkakaiba sa oras ang aming ebidensya, hindi may aalis. Naginahasa muna ng akusado ang aking kliyente bago bumalik sa kumpanya para gumawa ng alibay. Tama ba ako, akusado? Para sa kapakanan ng iyong anak, pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko. Abogado ng nagsasakdal, ang iyong punto ay hindi lohikal dahil ang kumpanya ng aking kliyente ay napakalayo sa lugar ng krimen. Imposibleng nandoon siya noong panahong iyon, kaya't huwag ka nang magsalita. Ako ang gumawa. Ano? Inamin ni Chow na siya ang gumawa. Siya talaga ang gumawa. Bakit kaya? Malinaw na pabor sa kanya ang sitwasyon. Ano pa ba ang dahilan? Malamang hindi na niya kayang magpanggap. Dapat sana'y umamin na lang agad ang gagawang to, sinayang pa ang oras natin. Anong pinagsasabi mo? Malapit na tayong manalo, bakit mo ginawa yan? Ginagamit ko lang ang natitirang bahagi ng buhay ko. Para lang mapanatili kang ligtas. Malapit na tayong manalo, bakit mo ginawa yan? Ginagamit mo lang ang natitirang bahagi ng buhay ko. Kung makikipag-usap ako sa iyo tungkol sa anak mong si Chu Ying, ayaw mo pa ring makipag-usap. Anong gusto mong gawin? Mr. Chu, dahil napaka-aalala mo sa iyong anak, dapat alam mo ang bagay na ito, di ba? Mahal, ito ay tinatawag na peace bracelet. Espesyal itong ipinakuha ni Mama sa templo para sa iyo. Isuot mo ito, mahal ko. Huwag lagi kang malusog, ligtas, masaya, at laging maligaya. Salamat, Mama. Hindi ka karapat-dapat na maging tatay ko. Gago ka. Ano na naman ang ginawa mo? Mr. Chu, kung ganyan ang iyong saloobin, hindi na natin kailangang mag-usap. Kung mayroon kang problema, sa akin mo harapin, huwag mong idamay ang anak ko. Kami
Gusto ka namin. Bakit mo ako ginugulo? Dahil ba sa gagawang si Linhaw? Hindi, hindi, walang kinalaman sa kanya. Dahil sa walang kwentang si Yang Yang. Mr. Go. Sa paglilitis mamayang hapon. Gusto kong makuha ang resulta na gusto ko kung hindi. Huwag mo ring asahan na makukuha mo ang gusto mo. Ngayon ay ika-19 ng Hulyo, 2:00 ng hapon muling magbubukas ang paglilitis sa kaso ng pang-aabuso sa menor de edad na 619. Hoy, tingnan nyo nagsimula na sa tingin nyo, inosente ba talaga si Chu Kiao? Ang daming ebidensyang inilabas ng kampo ni Cha Cha na tumuturo kay Chu Kiao. Sa tingin ko, siguradong siya ang gumawa nito. Mahirap sabihin. Paano kung peke ang ebidensya? Hintayin na lang natin ang resulta ng pagsusuri ng korte. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto ng korte, ang mga video na ebidensya mula sa magkabilang panig ay parehong totoo. Walang anumang pagbabago matapos paghambingin ang dalawang video. Ang video na ebidensya na ibinigay ng panig ng akusado ay malinaw na nakakuhanan ng mga katangian ng mukha ng akusado at makikilala ang akusado. Kaya't, ang alibay ng akusado ay tanggap. Ako ang gumawa. Bakit biglang umamin si Chu Kiao? Malinaw na pabor sa kanya ang sitwasyon siguradong. May mas matibay pang ebidensya si Lin Chacha para patunayan ang kanyang kasalanan. Siguro naramdaman niyang hindi siya mananalo kaya gusto niyang makakuha ng mas magaan na sentensya ang gagawang to. Dapat sana'y umamin na lang agad, sinayang pa ang oras natin. Ginamit nila si Xiao Ying para pilitin kang umamin. Sa tingin mo ba, kung gagawin mo yan, magiging ligtas talaga si Xiao Ying? Gusto lang nilang sumuko ka. Hanggat nasa korte ka pa. Hindi nila gagalawin si Xiao Ying kung ikaw. Sana sa buong buhay ko, dadalhin ko ang titulo na anak ng isang kriminal. Sa tingin mo ba, ang mga kaibigan niya ay magiging malakas sa kanya? Mamaliitin siya ng mga tao sa paligid niya. Hindi na siya makakatayo ng tuwid, yan ba ang gusto mong makita? Magtiwala ka sa akin. Ngayon, kailangan lang nating patunayan na si Xiao Ying ay talagang ligtas. Chen Banzang, dahil umamin na ang akusado sa kanyang krimen, sa tingin ko, pwede nang maglabas ng hatol ang korte, hindi ba? Hukom, sandali po, ang pahayag ng aking kliyente kanina ay dahil sa pressure ng paglilitis. Sa tingin ko, dapat natin itong kumpirmahin sa kanya muli. Kalihim. Akusado, para sa patas na paglilitis. Kailangan ko pong kumpirmahin sa inyo muli. Inaamin mo ba talaga ang kasalanan? Ako. Para tukuyin ang salarin sa kasong ito. Ang testigo ng nagsasakdal ay ang anak pala ni Chu Kiao. Hindi kaya siya naparito para tumstigo laban kay Chu Kiao. Anak na tumstigo laban sa ama. Interesante ang eksenang ito. Hoy, Miss Chu. Huwag kang umalis, hindi pa tayo tapos mag-usap. Sige, upo, upo. Ang bagay na ito ay napakahalaga, haha. Miss Chu, galit ka ba sa iyong ama? Ngayon, may pagkakataon kang pagbayarin siya. Dapat mong samantalahin ito. Galit ako sa kanya, oo. Pero hindi ibig sabihin na tutulong ako sa iba para suruan siya. At lalong hindi ako magsasalita para sa ganitong uri ng basura. Anong pinagsasabi mo? Sabihin mo ulit yan sa akin, tingnan natin. Ina. Kung sasabihin kong si Mouse ang pumatay sa nanay mo. Tama na ikaw. Ayaw kong makipag-away sa iyo.
Yaw 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 yaw. Imposible. Kahit hindi siya mabuting asawa. Mabuting ama. Pero imposibleng gawin niya ang ganyang bagay. Miss, ikaw ang kanyang anak. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Siya ay makasarili, walang pakialam sa kahit ano para sa pera. At saka, isang asawang wala na siyang nararamdaman. Miss Chu, nakikiramay po ako sa inyo. Pero wala akong magagawa, narito na ang ebidensya. Napakasimple, Miss Zhu. Kailangan ka naming tumstigo sa korte bilang aming testigo. Akusahan si Chu Qiao na siya ang salarin sa pang-aabuso kay Lin Chacha. Hindi ko alam kung kaya ni Miss Chu. Basta't mapagbabayaran ng gagawang to ang ginawa niya. Lahat ay nakikita mo. Miss Chu, pwede bang mahiram ang iyong baso? Hindi ko inaamin. Hindi raw niya inaamin. Ginagawa niya tayong tanga ang ganitong klaseng tao ay dapat mabulok sa kulungan habang buhay. Mabulok siya sa kulungan. Zhu Qiang, pinapangako ko sa iyo. Walang sino man sa paaralan ang magsiupo. Ipagpatuloy ang paglilitis abogado ng nagsasakdal, mangyaring magpatuloy sa iyong pahayag. Kagalang-galang na hukom. Hinihiling kong tumstigo ang aming ikatlong saksi pinapayagan. Umikot. Umikot. Ying Ying, ayos ka lang ba? Ying Ying, ang babaeng ito ay hindi lamang saksi namin mas mahalaga, siya ang anak na babae ng akasadong si Chu Qiao. Miss Chu, bakit ka naririto sa korte ngayon? Upang kilalanin ang salarin sa kasong ito. Hanggat mapagbabayad ang demonyong ito. Gagawin ko ang lahat. Si Miss Lee, sa araw ng insidente, nasaksihan niya ang buong proseso ng pagtatangkang pagsamantala ng akusado sa aking kliyente. Siyempre, malaki ang hirap ko para mapaharap siya sa korte. Dahil siya ang anak ng akusado kung mapatunayan ang akusasyon. Tatawagin siyang suwail na anak para sa katarungan. Upang mapanagot ang kriminal, buong tapang siyang nagpasya na tumstigo. Bakit nandoon si Ying Ying ng gabing iyon? Pinilit mo siyang sabihin yan. Mukhang totoo ang sinabi ni Abogado Joe ng gabing iyon. Talagang nakita niyang sinisiraan ni Chu Qiao si Lin Chacha kung hindi siya magiging ganito ka-emosyonal. Hayop talaga itong si Chu Qiao. Mas masahol pa sa hayop hindi katakatakang kahit ang sarili niyang anak ay tumtestigo laban sa kanya. Abogado ng nagsasakdal, bumalik ka sa iyong upuan. Tiyak na matatalo ka sa kasong ito talaga ba? Ikatlong saksi ng nagsasakdal, mangyaring magpatuloy sa iyong pahayag. Nang gabing iyon, totoong nasa lugar ako ng krimen. Nang gabing iyon, si Chu Qiao ay walang ginawang masama kay Lin Chacha. Lahat ng ito ay paninirang puri lamang nila laban kay Chu Qiao. Inaasahan niyo bang pagtakpan ang katotohanan gamit ang isang pinutol na video? Hindi ba't saksi ng nagsasakdal si Chu Ying? Bakit bigla siyang kumampi kay Chu Qiao? Sa biglaang pagbabagong ito, tiyak na may malalim na dahilan. Miss Chu, dito. Tingnan mo, hindi ba't si Kei ang naghahanap kay Chu Ying? Siya nga, kailangan nating sabihin agad kay Kei total, tinulungan niya tayo dati. Hello, Abogado Ye. Nakita namin ni Xiao Jun si Chu Ying mukhang kasama niya si Abogado Joe ano. Paparating na ako. Sige. Anong ginagawa mo rito? Anong sinabi sa'yo ni Nalinhaw?
May nagmamanman sa akin tinakat ka ba nila para gumawa ng maling testimonya at idiin ng iyong ama? Ang mga taong ito. Oo, at ano ngayon? Hanggat mapagbabayad ang demonyong yun. Gagawin ko ang lahat siya ang ama mo at saka, hindi niya ginawa ang ganoong bagay. Bakit mo tutulungan ng mga ganoong tao para ipahamak ang tatay mo? Hindi niya nga tinakat si Lin Chacha. Pero siya ang pumatay sa nanay ko. Alam mo na pala. Alam na alam niyang may sakit sa puso ang nanay ko. Bakit niya sinadyang makipag-away sa kanya? Bakit niya itinulak si inay? Bakit hindi niya sinagot ang huling tawag niya? Natatakot siyang hahatiin ni inay ang yaman niya kapag nag-divorce sila. Huwag mo na akong kumbinsihin. Hanggat maipakukulong ko ang demonyong yun, gagawin ko ang lahat. Alam mo ba? Ang taong pumatay sa nanay mo ay hindi si Chu Kiao. Ha? Imposible, nakita ko ang video, itinulak niya ang nanay ko at umalis mag-isa. Kaya inatake sa puso si nanay. Itong video na ito ay naglalaman ng lahat ng pangyayari noong araw na namatay ang iyong ina. Hey. Huwag mo akong sisihin. Sisisihin mo ang asawa mo. Huwag mong sisihin ang talento ko. Anong gagawin natin ngayon? Ginipit na nila ng husto ang tatay ko. At nakita ko na rin ang sinapit ng ama ni Linlin. Si Linlin noon ay walang pagkakataon. Pero ikaw, may pagkakataon ka pa. Chu Ying. Handa ka bang maniwala sa akin? Kung gayon, makinig ka sa akin. Gawin mo lang ang sinabi sa iyo ni Nalinhaw. Oo nga pala. Natagpuan ko itong kwintas sa lugar ng krimen. Tingnan mo kung makakatulong ito. May problema sa kwintas na ito. Maaring ito na ang pinakamahalagang ebidensya, Terra. Kanina, pinuntahan ako ni Nalinhaw at gusto nilang gumawa ako ng maling testimonya. Para ipahamak si Chu Kiao. Kagalang-galang na hukom, noong nag-recess kami, kinausap nga namin si Miss Chu. Ngunit ito ay para lamang malaman ng ilang pangyayari noong 19 ng Hunyo. Ang sinasabi ni Miss Chu tungkol sa paggawa ng kasinungalingan para ipahamak ang akusado ay purong kalokohan. Kagalang-galang na hukom, mayroon akong ebidensya. Tumayo ka, Miss Chu, Mr. Joe, pasok po kayo. Simple lang, Miss Chu, kailangan naming tumstigo ka para sa amin. Para akusahan si Chu Kiao bilang salarin sa pangmamalastiya kay Lin Chacha. Tungkol sa audio recording ng insidente, ipapasuri namin ito sa mga profesional kung totoo ito. Hahabulin namin kayo sa batas para sa inyong mga ilegal na gawain. At saka, ikalawang saksi ng akusado, noong 19 ng Hunyo. Nasaksihan mo ba ang buong pangyayari? Kung oo, sabihin mo ang totoo. Nang gabing iyon. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari sa lugar ng krimen. Pero may napulot akong kwintas doon. Ito iyon. Bakit nasa kanya ang bagay na iyan? Ang galing-galing ng Ying-Ying ko, nakakuha ka na naman ng pulang bulaklak. Kasing galing mo talaga si Mama. Ying-Ying, dalaga ka na ngayon. Pwede mo nang ipagluto si Mama, ang sweet-sweet mo naman. Dahil mayroon akong mabait na anak na tulad mo, palaging magiging masaya si Mama. Ying-Ying, malapit nang patayin ang ilaw, saan ka pupunta? Gusto kong makita si Mama. Wow, Ate Chacha, limited edition itong kwintas na ito. Wala pang 1,000 piraso nito sa buong mundo, siguradong mahal ito, no? Regalo ito sa akin ng boyfriend ko. Paano mo ito masusukat sa pera? Ang saya.
Gusto mo ba? Tawagin mo akong Ate Chacha. At ibibigay ko ito sa'yo. Ganitong klase ng kwintas, binigyan ako ng boyfriend ko ng higit 10. Hindi ko naman maisuot lahat. Huwag mong aiwawala. Isang pobreng bangkarote pero ang yabang pa rin. Hindi ba't saksi nang nagsasakdal si Chuying? Bakit bigla siyang kumampi kay Chu Kiao? Sa biglaang pagbabagong ito, hindi kaya nag-usap na sina Chuying at Chu Kiao? Sa tingin ko, hindi ganoon ka-simple. Tiyak na may malalim na dahilan dito. Kagalang-galang na hukom. Ang aming ikatlong saksi ay may espesyal na relasyon sa akusado. Hindi namin inaalis ang posibilidad na bigla niyang binago ang kanyang testimonya para makalusot sa kaso kaya. Hinihiling namin na bawiin ang aming kahilingan para sa aming saksi na si Miss Chuying. Abogado ng nagsasakdal, kanina nang humarap ang babaeng ito. Sinabi ninyo na ginawa niya ang dakilang desisyon na ito para sa katarungan at para mapanagot ang salarin. Bakit ngayon ay sinasabi ninyong binago niya ang kanyang testimonya para makalusot ang aking kliyente? Kagalang-galang na hukom, hinihiling kong pansamantalang maging saksi namin si Miss Chuying. Kung magiging epektibo ba ang kanyang testimonya, hayaan siyang magsalita bago tayo magpasya. Ikatlong saksi ng nagsasakdal. Sa ngalan ng korte, muli kitang tinatanong. Handa ka bang baguhin ang iyong panig at tumstigo para sa akusado? Sumasang-ayon ako. Sige, ikalawang saksi ng akusado, magpatuloy ka sa iyong pahayag. Kaya ako naririto, ay dahil kanina, pinuntahan ako ni Nalinhaw at gusto nilang gumawa ako ng maling testimonya. Para ipahamak ang pamilya Chu. Ito iyon. Anong nangyayari? Gumawa ka ng paraan kung malalantad ang lahat, lagot tayo manahimik ka. Kagalang-galang na hukom. Ang kwintas na ito ay hindi nagpapatunay na walang kasalanan ng akusado sa halip, ito ay nagpapatunay na nagkaroon sila ng matinding pisikal na komprontasyon ng aking kliyente, na naging sanhi ng pagkahulog ng kwintas kaya hinihiling namin na isama ang kwintas na ito bilang aming ebidensya at pansamantalang itago. Galang-galang na hukom, sandali lang po. Ang kwintas na ito ay hindi kasing simple ng itsura nito. Pagdahan-dahan mo itong inikat. May nakatagong camera sa loob nito. Kapag nakuha natin ang record ng gabi ng 19 ng Hunyo, malinaw nating makikita kung minolestya ba ng aking kliyente ang nagsasakdal. Si Miss Lin Chacha. Estudyante, ayos ka lang ba? Estudyante, huwag kang matakot, narito ako para tulungan ka. Nako, inosente pala talaga si Chu Kiao, muntik na natin siyang ipahamak. Teka, kung ganoon, bakit siya sinisiraan ng pamilya ni Lin Chacha? Oo nga, bago magsimula ang paglilitis, sinuri kong mabuti ang camera na ito at may nakita akong mga bagay sa loob. At ang mga bagay na ito, sa tingin ko, ay ang dahilan kung bakit ginagawa ng nagsasakdal ang lahat para maipakulong ang aking kliyente. Gusto mo ba? Gusto ko. Kuya He, bakit bigla kang nagregalo ng kwintas? Hindi ba't madalas ay bag ang binibigay mo? Kailangan din ng pagbabago paminsan-minsan, bilang alaala ng ating masasayang sandali. Ilagay mo kahit saan. Hindi kahit saan, oh my God. Nasunog ang pugad ng manok mo, lakasan mo, hindi kita marinig. Nasunog ang pugad ng manok mo. Dahil sa tatay ko. Pinainom kita ng alak, pero tumanggi ka. Kailangan mong uminom. Ha, hey. Hey, hey. Ha ha ha. Estudyante, ayos ka lang ba?
Anong sabi mo? Nawala mo ang kwintas. Alam mo ba kung anong mayroon sa kwintas na yon? May camera doon. Lahat ng ginawa natin ay nakunan. Pag nalanta dito, patay tayong lahat, tulungan mo ako. Tay, may hihilingin ako sa'yo. Hayop kang bata ka. Kahit anong kalokohan mo, okay lang. Pero sa panahon na nagbabago ang kumpanya, gumawa ka pa ng ganito kalaking gulo. Hoy, 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 Boss Wang, Boss Wang, Boss Wang. Kalma lang, kalma lang. Nangyari na ang nangyari ngayon, pag-isipan natin kung paano ito sosolusyonan. Mula ngayon, huwag kang aalis kahit saan. Manatili ka lang sa bahay. Miss Lin, alalahanin mong mabuti. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? At sino ang mga nakilala mo? Sabihin mo lahat. Nang gabing iyon, may nakilala akong isang tao. Medyo pamilyar ang mukha niya, hindi ko na matandaan. Naalala ko na ang pangalan niya ay Chu Chu Kiao. Oo, siya ang nakilala ko noon. Nahanap na itong si Chu Kiao. Taga rito, mayroon siyang isang kumpanya, pero malapit ng malugi. Kung nasa kanya ang gamit, mabibili natin ito ng pera. Ipaubaya ko na sa inyong dalawa ang bagay na ito. Kailangan ninyong maibalik sa akin ang gamit na iyon. Huwag kang mag-alala, Boss Wang. Hoy, Abogado Joe. Boss Lei. Abogado Joe. Kilala ko si Chu Kiao. Sa Kim siya, kung bibigyan natin siya ng pera sa unang beses, hihingi siya ulit. At sa pangatlong beses, kakapit na siya sa atin. Walang katapusan. Oh, Boss Lei, ano po ang ibig ninyong sabihin? Bakit hindi na lang natin siya gawa ng paraan para maipakulong? At habang nasa loob, doon natin siya. Boss Lin. Ang relasyon ninyo ni Chu Kiao ay hindi simple, no? Hindi nga may tatago sa'yo. Dati, muntik nang wasakin ni Chu Kiao ang pamilya ko. Salamat kay Boss Wang, nakabangon ako muli. Ako, si Dazuang, ay laging gumaganti. Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para durugin siya. Abogado Joe, kung handa kang tumulong, lahat ng pera dito ay sayo na. Boss Lin, pareho lang tayong nag-aalala para kay Boss Wang, di ba? Hey! Hoy, Miss Lin. Narinig ko na nagkaroon kayo ng pisikal na contact ni Chu Kiao, tama ba? HMM. Suspect Chu Kiao. May nag-report na tinangka mo siyang gahasain ngayon. Ayon sa batas, ipinatatawag ka namin. Sumama ka sa amin. Ang landi talaga ni Lin Chacha, hindi lang gumamit ng bagay na iyon, nakipagtalik pa sa napakaraming tao. Walang hiya na nga, naninira pa ng mabuting taong tumulong sa kanya. Kagalang-galang na hukom, tumututol ako, pinaghihinalaan kong pinik nila ang video para atakihin ako. Ang kliyente ko ay may masamang hangarin na hindi isiniwalat ako. Hinihiling ko sa korte na panagutin sila sa batas. Ang kwintas na ito ay pag-aari ni Miss Lin Chacha. Nandito ang kanyang DNA at mga fingerprint, paano ko ito mapepeke? Katahimikan. Hihilingin natin sa mga propesyonal na magsagawa ng pagsusuri. Kung ito ay totoo, kung gayon ang kasong ito ay hindi lang simpleng kaso ng pangmamalastiya. Ang mga ipinagbabawal na gamit na lumitaw sa video ay mga bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa ating bansa. Sino mang mag-abuso nito ay iimbestigahan ng husto. At sino man na may anumang layunin na magparatang sa iba, ay hahabulin din namin hanggang sa dulo. Huwag kang mag-alala, matatapos din ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Magandang araw, kasama ng nagsasakdal. Ako ang abogado ng nagsasakdal, si Joe Cheng.
Sa ngayon, maraming ebidensya ang nagpapatunay na sa kasong isinampa ng nagsasakdal na si Lin Chacha laban kay Chu Qiao para sa pangmamalastiya. Ang katotohanan ay hindi umiiral at pinit ninyo ang ebidensya. Upang suran ng inosenteng tao ngayon, sa ngalan ng korte, hahabulin namin ang inyong pananagutang kriminal. Mayroon pa ba kayong gustong sabihin? Nalinlang lang ako, wala akong alam kung nalinlang ka man o hindi. May mga kaukulang tauhan na mag-iimbestiga sa iyo. Sandali. May isa pa akong kaso dito, na may kaugnayan kay Ginoong Linhao. Ang kasong ito ay tungkol sa pagkamatay ng asawa ng aking kliyente na sanhi ni Linhao sinungaling. Wala akong ginawang ganyan, hayop ka. Wala tayong alitan, bakit mo ako gina ganito? Gusto ko lang para sa mga taong pinahamak mo, na makamit ang hustisya. Your Honor, ipinapakita ng surveillance video na ito, na noong inatake si Wu Shaolin, sinadya ni Linhao na sirain ang kanyang gamot, na naging sanhi ng hindi pagbuti ng kanyang kondisyon at humantong sa kanyang pagkamatay. Ang kanyang ginawa ay katumbas ng sadyang pagpatay. Hello, tungkol sa surveillance video na ito, mayroon ka pa bang maipapaliwanag? Imposible, malinaw na tinanggal ko na ang video na iyon, paano mo pa ito nahanap? Ang alitan nating dalawa, bakit kailangang idamay ang asawa ko? Bakit mo siya pinatay? Hahaha, anong klase kang tao na nagpapanggap na mabuti? Kung talagang nag-aalala ka sa kanya, hindi mo sana binaliwala ang tawag na iyon. Ikaw ang pumatay sa asawa mo. Ikaw ang pumatay sa asawa mo. Katahimikan, panatilihin ang kaayusan sa korte. Hello, ikaw ay sospek sa sadyang pagpatay. Ang korte na ito ay magsasagawa ng karagdagang pagsisiyasat sa iyo. Mayroon ka bang pagtutol? Anong karapatan ninyong imbestigahan ako? Hello, nanalo ka na ba? Hinding-hindi mo ako matatalo dahil ikaw ang tunay na mamamatay tao. Hayop ka, gago, pinahamak mo ako, papatayin kita. Ang kaso 619, pangmamalastiya sa menor de edad, ay opisyal nang isinara at ibinalik sa korte. Tawagin ng forensic expert. Ayon sa pagsusuri, ang video evidence na isinumite ng nasasakdal ay walang bakas ng pagbabago. Ang video sa loob ay maaaring gamitin bilang direktang ebidensya para sa hatol ng korte. Bukod pa rito, natuklasan sa pagsusuri ng dugo na ang nagsasakdal na si Lin Chacha ay mayroon ng sangkap ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang katawan. Maaaring kumpirmahin na gumamit nga siya ng ipinagbabawal na gamot. Your Honor, ngayon malinaw na ang lahat. Ang aking kliyente ay walang kasalanan. Ang nagsasakdal na si Linhao ang gustong pagtakpan ng sarili niyang krimen, at sinadyang pagbintangan at suran ng aking kliyente. Alas 4:30 na ng hapon. Ang kasong isinampa ng panig ng nagsasakdal na si Lin Chacha laban sa nasasakdal na si Chu Qiao para sa pangmamalastiya, dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kaya't ipinapahayag ng korte na ang nasasakdal na si Chu Qiao ay walang sala at pinapalaya kaagad. Ang mga kriminal na gawain ni Jiwang sa video ay iuulat namin sa mas mataas na awtoridad at hahabulin siya ayon sa batas. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo ako tinutulungan. Ayoko lang makakita muli ng isang mabuting tao na basta nalang pinagbibintangan. Nagdala si Ate Lingling ng ilang damit para sa taglamig at mga merienda. Ate Ye, napakabuti niyo na po sa akin. Nakakapasok na ako ngayon sa eskwela dahil din sa tulong ninyo. Sa totoo lang, hindi niyo po kailangang akuin ang pagkamatay ng tatay ko. Gusto ko lang tumulong sa abot ng aking makakaya. Ate Ye, mayroon akong kaklase sa paaralan na nagngangalang Chuying. Sa tingin ko, mas kailangan niya ang tulong ninyo si Chuying. Kamakailan, ang sospek sa kaso ng 619 na pangmamalastiya ay nahuli na. Ang hindi inaasahan ay siya pala ang kilalang negosyante sa ating lungsod, si Chu Qiao.
Sayang, wala na si Xiaoling. Kahit na nanalo sa kaso, hindi na nito mababawi ang sakit na naidulot ko sa kanya. Kahit wala na si Xiaoling. May pamilya ka pa ring naghihintay sa iyo sa bahay. Wala pa akong balak na magpatawad. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hoy! Lumilipad na. Lumilipad na, lumilipad na, lumilipad na. Heto na ang cake. Ying, humiling ka. Sana si mama at papa ay laging malusog at manatili sa tabi ko, huwag akong iwan. Anak, kami ni papa ang iyong pinakamatibay na sandalan. Lagi kaming nasa tabi mo. Sa Sabado at Linggo, may parent-teacher meeting sa eskwela, pupunta ka ba, pa? Sige. Papa. Pa, kamusta na? Mamaya lalabas na ng police station. Pagkalabas mo, huwag ka nang babalik. Pa. Ayokong umalis, at hindi ako pwedeng umalis, gumawa ka ng paraan. Anak mo ako. Hello. Kami ay mga pulis. Ikaw ay suspect sa public scandal at iligal na pag-iingat ng ipinagbabawal na gamot. Ipinapahayag ko na ikaw ay arestado. Papa. Inaaresto nila ang anak mo, pa. Ako ang kaysa-isa mong anak, tulungan mo ako. Ngayong araw, opisyal nang itinatag ang ating Lingyin Company. Nakuha ng kumpanya natin ang 5 milyong order na ito. Galing-galing. Doble ang sahod ng lahat. Wow! Sa katapusan ng buwan, pupunta tayo sa Sanya para sa team building, lahat ng gastos, sagot ng kumpanya. Sige. Tapos na ang lahat. Hindi pa. Kayo, Boss Chu, sinabi namin na babalik kami para tulungan ka. Sama-sama tayong magsisimula ulit. Magsimula ulit. Chu Ying, natanggap ka sa Kaboli Music Academy. Ma'am, sir, ayoko na pong mag-aral ng musika. Gusto ko pong mag-aral sa normal na high school. Kumuha ng college entrance exam, at maging abogado pagkatapos makapagtapos. Gusto kong maging katulad nila. Na kayang buong tapang na tumulong kapag may ibang tao na nasa panganib. Nag-a-apply ako sa korte na maging abogado ni Chu Kiao. Kailangan pa ba ng abogado sa kasong ito? Humanap na lang kayo sa iba. Walang tutulong sa iyo. Ako ang tutulong sa iyo. Ayang tumayo kapag may ibang taong pinagbibintangan. Kalabanin ng buong mundo. Para lang hanapin ang katotohanan. Kung may mag-akusa sa iyo ng isang bagay na hindi mo kailanman ginawa. Kung dahil sa bagay na ito, winasak ang iyong tahanan, at ang iyong mga mahal sa buhay ay basta na lang ininsulto. Papayag ka ba? Sa sitwasyong hindi kumpleto ang ebidensya, ininsulto na ang aking kliyente. Sa kanyang pag-iisip at pagkatao, iyon ba ay naayon sa batas? Sila ay mga taong gustong gumawa ng kabutihan, ngunit pinagbintangan. Sila ay ininsulto ng mga taong walang alam sa katotohanan. Gusto lang nilang bawiin ang kanilang dangal. Gusto kong maging katulad nila. Isang bayani ng lungsod na kayang tumulong sa iba nang walang pag-iimbot.